yun guys, tapos ko nabasahin yung Genesis chapter 37. So ito ay patungkol kay Joseph at sa mga kapatid niya. So si Joseph is anak ni Jacob at ni Raquel. Tapos si Raquel yung pinakamamahal ni Jacob. So since si Joseph ang firstborn ni Raquel, so na-joy favoritism nga nag-exist, no? Kay mas gusto man ni Jacob si kanang Joseph kaysa uban niya nga mga anak. And then syempre if na-favoritism is ma-feel man gid na, diba, sa kanaang palibot nga ay na-joy favoritism nga nag-exist. So ang nahitabo ang mga igsoon ni Joseph kay kanang nana sila kanang gidala-dala bang ang kasuko bitaw ni Joseph dala na sa siguro kasuya nga ang treatment sa ilang amahan mas special gid ang treatment kay Joseph kaysa sa nila. So kay binangga man lagi ni Jacob si Joseph, so mo yung gihimuan pa jud niya og kanang coat nga indot kayo na imanggas din kanang coat nga indot ang mga color. So nato samot kasuko yung mga igsuon niya. Then nahitabo pa gid sige jud siya damgo nga ang una niya nga damgo nga kanang kuan daw ang ato kuno sila sa bukid din ang mga trigo kuno ang iyang trigo ni barug daw sa tubangan din ang mga trigo sa iyang maigsuon kay gilibutan siya din yuko kuno ang trigo. So pag nagdamgo siya ana din iya pa yung gi-share sa maigsuon sa nitabo so ko iyang maigsuon sa iya ha kay sa ditan-aw ni Joseph sa mga igsuon siya hari din iya mga igsuon kay mga ulipon nga magsunod-sunod sa iya ha. Pagkasunod adlaw na nagdamgo na pud siya nga kita siya og sun ug moon then ang og star sad niya ang 11 daw ka stars kay yuko kuno sa iya ha. Then nito kay pag-share niya ana kana sa ko iyang papa nga si Jacob kay iyang papa nga kanang kuan kuno ang sila baday ko nung ginikanan ni Jacob is kanang mahimo baday ko nung ulipon nga mayukbo sa iya ha. Sa mo to kay kanang so kuya ang mga igsoon na pud sa katong dream ni Joseph din. Pero sa una ni Jacob kay nag-wonder gid siya atong mga damgo kay di ba ang damgo kay sa unang panahon dili naman kay damgo ra gid nga plain like bunga lang sa kakapoy and all naman jud ay mga message ana nga mga dream. So una gid si kanang kuan na si Jacob. So muna to nga story. So sa kadlaw ni ana kanang ang mga igsoon ni Joseph is niadto sila sa Shechem kay di ba kay magbantay man sila mga hayop like mga karnero, mga kanding, mga baka nya ilan ba nang pakanon sa kanang mga daruhan nga na-green gid nga mga sagbot. So adto sila sa Shechem nagpakaon nya sila may na dito mga igsoon ni Joseph. So mo to si Jacob niyon siya nga kanang tanawa dito yung mga magguang dali dito pagkaon kay aron makakaon na sila ano. Then pag adto niya na siya nabagtan na tawo iyagi pangutan nang kita ba siya diri og mga inani mga lalaki nga nagpastol og mga hayop inana tagingnan siya atong tao nga nakasugat nga wala na sila dito sila sa dutan pakaon sa mga kuan mga hayop din matugyan to sad ni Joseph no ya layo pa si Joseph kita na dayon siya magigsoon na siya ginang padung diba waintayin kay mo si Joseph nga giplanuhan na siya magigsoon ng patyon. So okay, si Ruben kay nakadungog man siya sa moto kana nanta siya plano nga para dili bitaw ginmamatay si Joseph. So ana siya nga what if daw isud na lang nila sa kanang balon nga walay tubig si Joseph na di lang daw nila kanang saktan. So nato mo nilang gihimo ang tunay na iniaging mga Ishmaelites din kanang na sila nga ibaligyan nila si Joseph. So mao to diba dito sa balon si kanang kuan nambot sa diin sa ni naglakaw si Reuben di naglampanog nga pagbalik niya wala man si Joseph dito sa balon nato kay ibaligyan din nila og 20 pieces nga silver si Joseph ngadto sa mga Ishmaelites. Then si Joseph gidali dito sa Egypt then ibaligyan pa siya dito ni Potiphar no sa mga officials sa kanang kuan sa Egypt. So dito nag-start nga naabot si Joseph dito sa Egypt. So siguro no sa mga panahon nga padung si Joseph sa Egypt nga gibaligya siya sa mga igsoon sa kayang gibati kay siguro siya gibaligya man taong kunila no. So dagan siguro mga pagduha-duha mga wonders mga hunahuna ni Joseph nga like dagan siguro question mark sa hunahuna ni Joseph at that time no. But then, ano man atong ma-learn aning nga mga verses. So, syempre, first and foremost, dili gid maayang na favoritism no nga nakay mas pinalabi yung treatment sa usa kaysa usa, most especially if nakay mga anak. So, importante gid nga naay fairness no kay kung natay pinalabi tabla ra atong gitudloan atong mga anak nga masuko sa ilahang igsuon, masuko sila mga ginikanan tungod sa unfair treatment. So, as much as possible, dapat mahatag jud og equal treatment for both of our kids gid no. Okay. Ako naka-experience magyapon ko nga usahay maka-feel ko nga murag medyo unfair. Yes, but ako naman ang iset aside ra kanang karon ay bahala na nya na may dagtanan pareha na ako no ngay nga na ara nya ang uban kay di man suko man or kanang murag na sila hatred but towards their parents kung na mga ingan ano favoritism. So mo to nahitabo no nabaligya naman si Joseph sa kuan niya na makakra mga anak ni Jacob nga muna gikaon siya sa kanang wild nga animals. Then matuwa siya nakita na lang kay ang ihan lang coat nga kanang kuan yang coat nga nagkadugo as if lang to nila. So mo to ang nahitabo and
Mao to ang story nga nabot si Joseph sa Egypt, and then nabala sa mga verse nga nagsunod kung unsay mahitabo sa iyang life dito sa Egypt, no? So pero sa karon pa lang makaingon na gid tanong nga, grabe siguro gid ang question ni Joseph sa iyang una kung ano nahitabo to niya nga deserve ba ito niya sa ingana ba ya sa tanong nga naay pagsulay nga mao sa atong kinabuhi mangutana dayon to deserve ba ni nato nganong nahitabo niya this and that, and we need to be reminded no nga all things work together for good, no? So wala pa naman ang story ni Joseph pero nasayang tangad tanan butang, no, work together for good gyud. So hindi lang tumusalig sa Ginoo kay siya may nakahibaw kung nasa unahan, nakahibaw siya kung ano sa iyang gihimo, nakahibaw siya kung ano sa iyang result sa iyang himuon, no? So ingana salig lang dito sa Ginoo sama sa pagsalig ni Joseph ang katong nga Joseph ina gyud gitugyan tanan sa Ginoo kay kanang dili ba yan na joke, dili ba yan nalalim no kana malayo kasi imong pamilya knowing the fact na gibaligya pa jud ka nya wa ka kahibaw kung sain asa ka pa dong asa ka dadon sa mga nagpalit sa imong ha, very uncertain gyud, and yet si Joseph kay nagpadayon siya sa pagsalig sa Ginoo unta kita pud no unta nga kana dili lang kay kana dasmagan taw gamay nga pagsulay din dayon ta mo simba na discourage na dayon ta, so dili nga no padayon lang gid ta sama ni Joseph no regardless sa iyang kahimtang sa diri na chapter wala kay mabasa nga iyang giblame ang Ginoo sa kahimtang niya, diba? So kita po let us always look for the brighter side of the story or the situation or unsa pa man ay tawagan na, no? So and I think positive lang gid, and always trust in God. Mora jud na siya sayon kayo istoryahan, but ang pangutan ang pagbuhat sometimes or most of the time gid no kanang most of the time gid kay manang may tapos sa tuwa nga kanang mag-ask din itong questions kaya di pa man nato masabtan yun na mga butang nga nahitabo sa tuwa karon, but sooner or later masabtan na kinanato tan mindful dyan na just kanang one step at a time. So salig lang yun sa Ginoo sayon istoryahan pero sa buhaton no kay usahay kita wa man nato fully na ilang Ginoo nang magresulta og salig if you have known someone for a very long period of time na, so it's easier for you to trust them kay since nakailaman ka. So one of the reasons nga nung dili tagid maka build og kanang solid bitaw nga pagsalig sa Ginoo because kanang wala na to siya maila kayo, no? So I pray unta maila-ila na to mayang Ginoo atong gialagaran, and unta ma-remindan tang all things work together for good, dili kinahanglan nga ma-disappoint, mag-suffer, and utong sa mga butang wala na to na-accomplish, but instead we will trust in God's timing good, and we'll continue to pray and act according to our prayers.